pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Tuluyan na nga bang babaliktad si Villanueva? Yan po yung ating pag-uusapan. Paki-like naman ang video ito at maraming salamat mga kababayan. Ayon kay Villanueva, handa na po siyang umattend sa special session kung sakaling magpapatawag ang Malacanang. At ayon sa mga nababasa nating komento, ay babaliktad na daw si Villanueva. Siyempre wala pa naman siyang official statement at siyempre malalaman natin yan kung sakaling siya po ay lilipat sa grupo nitong sila Gatchalian na ngayon ay umaacting bilang Senate President dahil 12 pa nga lang sila yung kanyang mga kaalyado. Alam naman natin mga kababayan na may pinatawag di umano sa Malacanang na 2 senador na tagilid ang kanilang status. Tagilid hindi ibig sabihin na sila ay binabae, kundi may mga nakaambang na kaso sa kanila. So kagaya ng panindigan ni Jinggoy, si Jinggoy po ay hindi bumaliktad. At mas pinili niya na makasuhan at makulong kaysa namang maging hudas sa kanilang grupo. Kaya ang tanong ng ating mga kababayan, si Villanueva ba ang pantrise at pangalawang huhudas sa kampo po ni Cayetano? The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Tama. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Okay yan. Dapat talaga susundin mo yun. Pero wag kang bumaliktad. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. So, ang punto niya is pareho po kay Chis Escudero. Halos pareho, no? Ay tungkulin at responsibilidad ang sinasabi nitong si Villanueva. Pero yung mga ganitong klase kasing mga linyada, mukhang narinig na po natin ito, mga kababayan. Yung mga ganitong klaseng mabulaklak at puno ng pambobola na pagsasalita or script, parang isa lang po yung patutunguhan. And sana po, mali po tayo sa ating iniisip. Diba? Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayo, Tama ha, hindi po ito panahon ng kampihan. Pero kapag kumampi siya, ay Gatchalian, talagang panahon ng kampihan. Dahil alam naman natin kung ano ang kanilang target. Pagtakpan ang korupsyon, itigil ang investigation ng Blue Ribbon at busalan ang mga testigo, ipakulong ang mga kaalyado ng Duterte. yung nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating Sige, ikat natin dito mga kababayan natin. So, sabi niya nga, klaro naman kung bakit dinala siya ng Diyos sa kanyang posisyon na yan. So, hopefully, ay maninindigan po si Joel Villanueva. Mas pipiliin niya na manindigan, mas pipiliin niya na makasuhan at makulong kaysa pumanig po sa grupo ng Malitagang. Kasi kapag ginawa niya ito, ang masasabi ko, wala nang ano yan, wala nang balikan yan. Talagang sisingilin at sisingilin siya ng taong bayan.
kung kakampi siya sa mga grupong ito. Nakita naman natin ngayon kung gaano po kagalit ang taong bayan sa mga miyembro nitong Malitagang. Na obvious naman kung paano nila pinagtatakpan ang usapin po ng corruption, lalo na sa investigation, sa flood control. Tingnan mo kung paano nila personal na inaatake yung mga testigo. Alam mo, ang grupo nila Marcolita is gusto nila malabas yung katotohanan. So, wala silang pinipili na mga witnesses. No, bahala ko na kung ano yung gusto mong ilahad, depende sa iyong nalalaman. Walang script, of course walang screening, basta't nabanggit yung pangalan mo o ikaw ay kasama sa pwedeng magsalita, ipapatawag ka. Dito naman sa kampo ni Ping Lacson nakaraan at ngayon dito po kay Tulpo, alam naman natin kabaliktaran yung nangyari. Imbes protektahan ang mga testigo, ang pinoprotektahan nila, yung mga pinapangalanan ng testigo at yung di umano'y involved. And paano mag-imbestiga ang isang involved mismo sa corruption? Tama yung sinasabi ni Joel Villanueva, napakaraming mga nakabinbin na batas. No, of course, yung mga confirmation sa Commission on Appointment. So, kailangan din yan dahil hindi nga natuloy. Pero ang tanong, para kanino ka? Sa bayan ka ba talaga? O para sa Malacanang? So sa ngayon, no, hindi siguro masyado nating bakbakan itong si Joel Villanueva dahil wala pa namang confirmation. So nag-aantay lang po tayo kung ano ang kanyang magiging desisyon. At doon na tayo siguro magsalita ng iba pa. No, doon na siguro dagdagan natin yung ating mga komento kung magkaroon ng confirmation kung kanino nga ba talaga siya. Siya ba ay sasaluduhan natin o siya ay tatadyakan natin? No? At siya ba ay kakain ng suka o siya ba ay handang magsakripisyo para sa bayan? Yan po yung ating malalaman na mga kababayan po natin. And actually, kung matutuloy ang Blue Ribbon, napakaganda po yung sinasabi ni Speaker Cayetano. Kasi may mga testigo na bumaliktad. So kumbaga handa na silang ibulgar ang katotohanan nung sila ay binigyan ng script, inuutusan kung ano ang sabihin at kung sino lang ang pangalanan. So napaka-importante po. Kaya hindi dapat pwede makuha ang leadership from Cayetano at malipat sa Gatchalian kasi sayang po yung pagkakataon na mapangalanan yung mga tunay na info. Kasi pag kinuha ito ni Gatchalian, kinuha ni Erwin Tulfo, wala na. Kasi involved eh. So talagang pagtakpan nila ang kailangan nilang pagtakpan. Linisin ang kailangan linisin. At idiin yung dapat lang nila idiin. So makiklinsing sila. At mayayari po yung mga Marines. Sa panahon ngayon, yung taong bayan mukhang wala nang pakialam eh. No? Active na lang social media. Pero sa pakikilahok sa mga kilos protesta. Nga. Pakinggan natin si Speaker Cayetano. Dun sa mga DPWH na sinabi nila na dinidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang police. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly, may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So, kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect. Diba? So, diba? Jinggoy is usual suspect. Kaya madali lang para sa kanila idein si Jinggoy. And kumbaga, may lamat na eh. So, yung lamat ay ginamit na lang na pattern ng Marcos administration para idein itong si Jinggoy. Pero mismo, lumabas sa kanilang investigation na si Jinggoy ay wala namang insertion. Pero anyway, ako naniniwala na kayang patunayan niya ni Jinggoy at kaya niyang sagutin itong mga allegations sa kanya. Dito lang po tayo medyo duda kay Chis Codero at kay Joel Villanueva. And sa ngayon, floating pa ito. Hopefully po, maninindigan si Joel Villanueva
No, sinasabi niya nga, Diyos yung nagbigay ng pagkakataon para siya ilagay sa posisyon na yan. Hopefully, matakot siya sa Diyos at manindigan siya kung ano ang tama. Di ba, makulong, no? Isa mawala ng prinsipyo. Okay, so sa panahon ngayon, mga kababayan po natin, marami po yung active social media. Kaya hindi pa man naglabas ng decision, Joel Villanueva, mukhang nababasa na. No, napipredict na ng ating mga kabayan kung ano ang mangyayari. And yan po ang ating pakaabangan. Tandaan natin, kapag ang tulpo wala tayong maasahan. Magaling lang to magsalita. O tingnan mo ngayon, Rapi Tulfo. Sinasabi niya na yung mga OFW ang kanyang inspirasyon. Yung tanong, masaya pa ba yung mga OFW sa ginagawa ngayon nitong si Rapi Tulfo? Oo, dati. No? Dahil ang akala ng mga OFW na tutulungan talaga sila, lalo na sa mga isyong pampamilya na binobroadcast ni Rapi Tulfo. Pero pag dating pala sa content, no, sobrang laki pala na kanyang kinikita ay sa kanyang tinutulong. So, kumbaga nagagamit niya lang yung bawat kinokontent niya. So, mas nakikinabang siya, mas malaki, mas tihamak yung kanyang kinikita kaysa tinutulong niya sa mga kababayan natin. Oo, maraming tinulungan si Tulfo na away pamilya, naayos at napaghiwalay. Pero pagdating po sa corruption, napakatahimik po nitong si Rapi Tulfo. Mantakin nyo ha, tahimik po sa usapin ng flood control, pero napakaingay sa impeachment. Napakaingay ngayon sa pag-change ng liderato, lalong-lalo na nung pinangalanan ng Marines yung kanyang kapatid at may susunod pa. Lalong-lalo na yung kanyang party list na ACT-CIS ay involved po sa napakalaking corruption, di umano sa flood control project. Kaya nakita nyo kung gaano po mag-self-destruct si Rapi Tulfo at kung paano niyang personal na-atake ngayon si Speaker Cayetano. Pucha, may paghahamon pa. May paghahamon pa yung kanyang kapatid. Ang tindi pa ng mga binitawang salita ni Erwin Tulfo. Kikilyuhan, kakalad ka rin. No? Grabe. So, dito mo nakikita sa usapin ng korupsyon ngayon na may involvement sila dahil talagang grabe po sila mag-react. Gigil na gigil at parang gustong saktan si Cayetano, Robin Padilla, and si Senator Marcolita at marami pang iba. So, nung nabisto na nga sila, nung palusot ngayon Erwin Tulfo, may kumakausap daw sa kanya, bla bla bla, patungkol sa report na dapat hindi siya pumirma dahil magkasama daw silang senador. Kumbaga, gumagawa siya ng eksena na kunwari may nagkakausap daw sa kanya. Lalong-lalo na sa usapin po ng corruption sa flood control. Alam mo yung mga gimmick na ito, huli na ito. Kasi bakit hindi niya inilabas nung una? 'Di ba? Kung talagang may kumausap sa kanya. Pero nung nagsalita si SP Cayetano na may mga bumaliktad at naibidensya si Jinggoy na talagang may kumakausap sa kanya at pinipilit siyang bumaliktad at mawawala yung kanyang kaso, o tsaka rin ngayon naglabas itong si Erwin Tulfo ng kanyang pahayag. So, sino pang maniniwala dito? Kumbaga, nung nabisto na sila, doon na sila nagpapalusot. Kaya alam na po ng sambayan ng Pilipino ang gimmick nitong mga Tulfo na ito. At kung totoo yung balibalita na di umano'y kung ipapadlak nila ang Senado para hindi magkaroon ng Blue Ribbon hearing, balibalita na sa labas na daw ng Senado gagawin. So pwede naman yan. Kung ilalak nila ang Senado, di sa harap na lang ng gate ng Senado, gaganapin yung Blue Ribbon hearing, maglalagay na lang ng mga malalaking LED, malalakas na speaker para marinig ng sambayan ng Pilipino yung katotohanan sa usapin po ng flood control. And coordinated yung kanilang atake. Atake ng mga taga-House of Representative, atake ng mga pare, atake ng mga dilawan, atake ng pinklawan, atake ng mga loyalista. Coordinated na pag-aatake sa mga Duterte, coordinated na pag-aatake kay Senator Marcolita, SP Cayetano, kay Mampia, and kay Senator Loren Ligarta. Coordinated po yung kanilang atake. And yung paghahakot nila ng tao para mag-rally na presyo rin na mag-resign din
si Speaker Cayetano at sabihin na ipa-aresto na si Bato at kasama siyempre yung sigaw nila na impeach Sara. 'Di ba? And malinaw po yung purpose kung bakit nila inagaw. Unang-una, ayaw talaga nila marinig ng taong bayan ang katotohanan sa flood control. Pangalawa, gusto nila na mapabilis ang impeachment laban kay Vice President Sara. Kumbaga gusto nilang pagkaisahan. Yan ang mga matitinding plano nila ngayon. At dahil matindi ngayong kanilang plano, tingnan mo bumuo ng isang grupo, ayan. Bumuo ng isang grupo na tinatawag nila impeach noise. Yung parang bantay, no? Bantay impeachment ba yung tawag nila dyan? At tingnan nyo kung sino yung mga miyembro. Yung mga nagpapakilala na di umano'y biktima ng AGK. Nandyan po yung si Rinico. Ano ba yung organisasyon ni Rinico? Taga-Bundok, no? Grupo ng Maki Baka. Of course, nandyan si Ridon, Maki Baka, si Joel Chua, na anti-DDS yan. At talaga nga namang marami di umano yung natanggap din yan. So, nandyan pa nakita natin si Franz Castro. So, ito yung mga grupo, nagigil na mapa-impeach ang ating Vice Presidente. Which is, alam natin, na nung panahon ni President Duterte, panahon ni VP Sara, nung siya ay mayor ng Davao, talagang naparalisa ang kanilang mga operation. Kumunti ng kumunti sila at hindi sila makagalaw basta-basta dahil nagkaroon nga ng NTF-ELCAC. So sa ngayon, mukhang tinanggal ng pangil at para bang nagpapalakas na naman ang kanilang organisasyon. So makikita mo kung sino yung talagang nagbabantay, ang gusto talagang ma-impeach yung ating Vice Presidente. And gumawa din sila mga kabayan natin ng isang senaryo Ito, okay? Nasabi nila na kung sino lang daw yung present, yun lang pwedeng bumoto sa impeachment ni VP Sara. So, parang sabihin nila kung wala si Jinggoy, wala si Bato, ibig sabihin 22 na lang ang senador. So, kunin mo yung 2/3 ng 22, yun na lang yung pwedeng bumoto. So, talagang pinag-iisipan nilang maigi kung paano na naman mabend ang law. So, kumbaga, gusto nilang budulin na naman, gusto nilang gawing bobo yung bawat Pilipino sa parating na impeachment. Sinabi mismo yan ng ating konstitusyon na 24. So, 2/3 ng 24 is 16. So, si Gatchalian, sinabi niya na 16. Pero yung mga taga-House of Representatives, iniiba nila ngayon. Tinatry nila dahan-dahan na kinukonvince ang taong bayan na maniniwala. Tandaan natin, kahit makulong yan, no? Kahit wanted man yan sa ICC, hanggat hindi po yan natanggal, ibig sabihin, senador pa rin siya. Kaya nga, pinopropose ang online voting, di ba? Online na pakikiisa sa pagdinig ng impeachment. Pero hindi nila papayagan dahil alam nila na pwede nila magamit yan para mapakunti yung bilang ng mga senador at mapaliit ang threshold ng boboto sa impeachment ni Vice President Sara. So, sabi ko sa inyo, well-coordinated yung kanilang atake. Ganon din si Chua, tingnan mo. Only senators present in impeachment trial can vote on Duterte fate. Sabi niya. So, ibig sabihin kung sino lang yung senador na present sa impeachment trial, yun ang yung pwedeng bumoto. So, kung 20 lang yan, edi kunin mo yung 2/3 ng 20. Kung 22 yan, kunin mo. So, 24. So, talagang try nila na binobobo ang taong bayan. Pero sabi nga natin, pagdating po sa batas, basta't hindi natanggal ang isang senador at nasa Pilipinas, kasama pa rin siya sa bilang ng 24. No, yung forum nga nila, hindi sila nagtagumpay, di ba? Dahil ang sinasabi nilang 12 ay hindi pa rin po legal. Kumbaga, sa kanila lang yan dahil naniniwala sila kahit i-bend nila ang law para sa kanila, legal pa rin yan. So which is ito na naman ang kanilang plano ngayon. So ganyan po sila kadesperado para ma-impeach si VP Sara. Ngayon sasabihin nila na hindi sila namimersonal, mga gago, di ba? Sabihin nila na ginagawa lang nila ang katotohanan at gusto nila panagutin si VP Sara. Wala, hindi sila namimersonal. E tingnan mo yung kanilang pinagagawa ngayon. So gago na lang, bobo na lang yung maniniwala sa mga bodol na kongresistang ito. Isa lang kung bakit ganon sila kagigil na ma-impeach yung ating Vice Presidente at nagbe-bend sila ng law dahil makukulong talaga sila pag-upo ni VP Sara.
Sabi ng Tatay Digong, kung matapang siya, mas matapang po si Vice President Sara. At nakikita ko, yan po yung kinakatakutan ng mga buaya sa Senado at sa Kongreso. Siyempre, sa Malacanang. Diba? So yan po